Magandang buhay po sa lahat at welcome dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to find the first term or a sub 1 of a geometric sequence. So magpipresent po ako ng different examples kagaya po nito. Find the first term for each geometric sequence. Number 1, the first term is unknown. Then 6, 18, 54, 162. And then second example, yung first term ay unknown, second term is 9, third and fourth are unknown, and the last term is negative 243. So paano nga po ba i-determine yung a sub 1 or first term ng geometric sequence na ito? Yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so let's start with number 1 example. So ito po yung ating geometric sequence. First term is unknown, then 6, 18, 54, 162. So paano nga po ba i-determine yung first term ng geometric sequence na ito? So yung ating pong sequence na ito ay simple lang po yan. First ay, tingnan po natin yung ating formula for geometric sequence. A sub n is equal to a sub 1 r raised to n minus 1. Okay, i-determine lang po natin yung given o yung value ng bawat variable na ito. So, unahin po natin yung a sub n. A sub n ay, yan po yung last term. Ito po, ang last term po natin is 162. And then next po, sa ating formula, ito pong a sub 1. Since yung a sub 1 po, yun po yung hinahanap natin. So, yan po ay unknown. And then next po, dito, aside from a sub 1 ay r, yung common ratio po natin. So, ang common ratio po ay dividing the terms from right to left. For example, ito po, 162 divided by 54. And what is 162 divided by 54? Yan po ay 3. And also, kapag i-divide natin yan, 54 divided by 18 is equal to 3 also. And 18 divided by 6 is equal to 3. So, ibig sabihin, parang magdi-divide po tayo ng 3 in reverse sa right side para makuha po yung left side. So, 18 divided by 3, halimbawa pa ito, 18 divided by 3 is 6. Ano po? 162 divided by 3 is 54. 54 divided by 3 is 18. 18 divided by 3 is 6. Ibig sabihin, para makuha itong first term, 6 divided by 3, kasi 3 po yung common ratio nila, is equal to 2. So, ibig sabihin, 2 po yung ating first term. Pero, tingnan po natin, patunayan po natin kung using the formula ay mapapalabas po natin yung 2 na a sub 1 or first term dito. Okay, by using the formula, kasi yung iba po medyo mahirap yung given sa kanila na geometric sequence. So, hindi po kaagad makukuha. Okay, so using the formula, tignan po natin kung 2 po yung first term. So, substitute po natin, pero i-determine po natin yung, yan, lagay po natin dito, r is equal to 3. At yung ating pong last variable dito ay n. Ano po yung n natin? Ang n po ay number of terms. So, ito po ay 1, 2, 3, 4, 5. Okay, there are 5 terms, so n is equal to 5. Okay, so substitute po natin yung given na ito dito sa ating formula and calculate, tingnan natin kung mapapalabas natin yung a sub 1 or first term is equal to 2. So, yung a sub n natin is 162. Substitute po natin is equal to, yung ating pong a sub 1 ay unknown. So, lagay po natin a sub 1. Then next po ay r. Ang r po natin ay ito, 3. Lagay po natin. O, times po yan. Kasi a sub 1 r is a sub 1 times r po ang ibig sabihin. Okay, 3 po yung ating r at yung n po natin ay 5. So, this become 5 minus 1. Okay. So, ano po yung isi-simplify natin kapag nakapag-substitute na po tayo? Notice here, a sub 1 lang yung variable dito. Pag sinimplify natin ito, makukuha natin yung value ng a sub 1. So, ang unang simplify dito ay ito pong 5 minus 1. Okay? So, taas mo natin lahat. 5 minus 1 is equal to 4. Okay. Then, isi-simplify po muna ulit ito. 3 raised to the 4th power. Ano po? What is 3 raised to the 4th power? Yan po ay 81. And then next po, a sub 1 times 81. So, ito po ay multiplication para ma-remove natin yung 81. Since a sub 1 yung kasama niya, that multiplication po yan. Divide by 81 to both side of the equation. Ang purpose po niyan ay para makancel po itong 81. So, ang matitira po dito sa right side ng equal sign ay ito pong a sub 1 na lang. Okay? A sub 1 is equal to, what is 162 divided by 81? Yan po ay 2. So therefore, yung a sub 1 natin ay 2. So tama po dito yung calculate natin kanina that a sub 1 is equal to 2. Okay, so about this number 2 example. The first term is unknown, second term 9, third, fourth unknown, and the last term is negative 243.
So again, ito po medyo mas mahirap po ng konti kasi dito po ay wala tayong common ratio. Kasi may pagitan po yung bawat terms o yung dalawang terms na given. Ano po? So ang unang i-calculate po natin dito ay yung ating common ratio. So by using the formula, again, a sub n is equal to a sub 1 r raised to n minus 1. I-determine po natin yung value ng bawat variable. Pero in this case, meron po tayong a sub n which is negative 43. Yung a sub 1 po natin, di ba, yun po yung hinahanap natin dito. Pero in this case, para lang po ma-compute natin yung ating common ratio, kailangan mag-set po tayo ng panibagong given. So itong pong 9 na ito ay gawin po nating, for the meantime, yan po muna ang gawin nating a sub 1. Ano po? So, okay. Balikan po natin. Pag ito yung a sub 1, ito yung a sub n, so mayroon tayong a sub 1. Ano po? So, makakalculate po natin yung ating common ratio na r. Okay. So, nahin po natin yung given ng a sub n o yung last term. Ito pong negative 243. So, a sub n is equal to negative 243. Next po ay a sub 1. Ito na po yung set natin na a sub 1 which is 9. So, a sub 1 is equal to 9. Then next po ay yung ating r, common ratio. Yan po yung wala. Yan po yung hahanapin natin. Kaya r is unknown. And then next po ay yung ating n. Ano po yung n natin dito? Number of terms. Since nag-set po tayo na ito yung a sub 1, dito po tayo mag-start ng n. Ano po? O yung number of terms. So ito po ay 1, 2, 3, 4. So there are 4 terms mula po dito sa 9. So lagay po natin muna dito, n is equal to 4. Okay, so mula po sa given na ito, substitute po natin dito sa ating formula para makalculate yung common ratio. Okay? So ganito lang po yon. Ano yung a sub n po natin? A sub n is negative 243. Okay? Then next is equal to, ang ating pong a sub 1, dito po ay 9. So lagay po natin dito 9. Then next, r po ay unknown. So set po natin as r. And then raised to n minus 1. Ano po yung n minus 1 natin? Ang n natin ay 4. So this will become 4 minus 1. So in this case, kung mapapansin ninyo sa ating equation, r na lang po yung variable dito. Pag sinimplify natin ito, makakalculate natin yung common ratio. So ang unang sisimplify po dito ay ito pong 4 minus 1. Okay, taas po natin. R raised to 4 minus 1 is 3. So naging 3 na po yan. Okay? Next po, since 9r cube, may kasamang 9 yung r cube, tatanggal natin itong 9 para matitira sa right side itong r cube po. So to remove 9, divide by 9 to both side of the equation. Okay? The purpose yan pa ay makancel po natin yung 9. So matitira na lang po dito ay yung r cube. So this become r cube is equal to, what is negative 243 divided by 9? Yan po ay negative 27. Okay, so ano po ang gagawin natin dito? Ang hinahanap natin ay r. Ito po ay r cube or r raised to the third power. So ang gagawin lang po natin dito ay, since cube po ito, i-cube root po natin sila left and right ng equal sign. Ano po? So ang purpose po ng cube root, kaya ito ay cube root kasi cube po ito. Ang purpose po niyan ay para i-cancel po itong yan, cube root symbol. At ito po yung cube po ng r. So, ang matitira lang po dito ay yung r na lang po dito sa right side. Okay? So, r is equal to, ano po yung cube root of negative 27? So, ang cube root po niyan ay negative 3. So, bakit po negative 3? If you multiply negative 3 times, that is negative 27. So, the cube root of negative 27 is negative 3. So, negative 3, yan po yung ating common ratio. Since yung ating common ratio po ay negative 3, ang gagawin lang po natin dyan para makuha po yung nasa left ng 9 kasi second term yung 9, i-divide lang po natin yan ito ng negative 3. Ano po? Gawin po natin. So, okay. So, since yung ating pong r is negative 3, ang gagawin lang po natin sa common ratio na negative 3 para makuha po itong ating a sub 1 dito ay i-divide po natin dito sa ating second term. So, 9 po yan. And then, i-divide po natin yung common ratio na negative 3. What is 9 divided by negative 3? That is negative 3. So, ang a sub 1 po natin dyan is equal to negative 3. Salamat po sa panonood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.